What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jay Ilacas at shoutout kay RB Tuya. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2161 hanggang 2165. Hindi magagawa ng Aaron ang ganitong uri ng immoral na bagay. Matanda, mangyaring maglihim tungkol sa negosyo ngayon. Sabi ni Aaron sa matanda. Tumanggo ang matanda at sinabing, natural lang. Hindi ko tiningnan si Mr. Shaw mula umpisa hanggang sa huli. Gusto ko lang mabuhay at magpasalamat sa hindi niya pagpatay sa akin. Pumunta ka, ang gantimpala ngayon, hahayaan kong ipadala si Huang Xiaoyong sa bahay. Sabi ni Aaron. Pinagsalikop ng matanda ang kanyang mga kamay, yumuko ng malalim, at saka tumalikod. Dahil hindi siya pinatay ni Aaron, hindi nagkwento si Huang Xiaoyong. Sa pagtingin sa painting sa kamay ni Aaron, hindi napigilan ni Huang Xiaoyong na sabihin, Master, ang magandang babae sa painting ay dream lover ni Master. Pinandilatan ni Aaron si Huang Xiaoyong at sinabing, ito ang nawawala kong kapatid na babae. Kunin ang larawang ito at hilingin sa mga taong nasa ilalim mo na tulungan akong mahanap siya. Kapatid pala ni Shifu. No wonder she is so talented. Don't worry. I will help you find her, sabi ni Huang Xiaoyong. Ang taong ito ay magaling sa pambabala, ngunit ang ganitong uri ng rainbow fart ay hindi gumagana para sa Aaron, sabi niya, kailangan mong ipakita ang iyong tunay na kakayahan sa mga bagay. Hindi ito sa pamamagitan ng isang bibig. Hanggat nasa Longian City siya, mahahanap ko siya. Pero Master, kung wala ang kapatid mo sa Longian City, wala akong magagawa. Sinabi ni Huang Xiaoyong, sa Longian City, maaari siyang magkaroon ng kamay upang magamit, ngunit sa labas ng Longian City, hindi maipakita ang kanyang pagkakakilanlan. Itago mong mabuti ang manuskrito na ito para sa akin, at pagkatapos ay humanap ng ilang pintor na kumopya nito. Kung matagal siyang hindi mahanap ni Yuncheng, dapat akong umalis dito sa lalong madaling panahon. Sabi ni Aaron, upang manatili sa Longian lungsod ay upang maging pamilyar sa Xuanyuan mundo, ngunit lamang upang manatili sa Longian City, maaaring maunawaan ay hindi komprehensibo, at tinutukoy na Jiang Yingying ay wala sa Longian City, Aaron manatili kabuluhan ay hindi malaki. Makinig sa Aaron na umalis sa Longian City, si Huang Xiaoyong ay agad na kinabahan, mabilis na sinabi, Master, gusto kong pagsilbihan ka sa buong buhay ko. Aaron smile, sinabi, huwag mag-alala, kung gusto kong umalis, dadalhin kita. Si Huang Xiaoyong ay mas pamilyar sa Xuanyuan world kaysa sa Aaron. Ang pagdadala sa kanya ay parang tour guide. Kung talagang gustong umalis ni Aaron, hindi niya iiwan si Huang Xiaoyong. Salamat, Master. Salamat, Master. Nakangiting sabi ni Huang Xiaoyong. Nga pala, a-attend ka ba ng hunting meeting in a few days? Tanong ni Aaron. Oo, ito ay isang engranding pagpupulong. Lahat ng nagsasanay ay hindi gustong palampasin ito. Kung siya ay may pagkakataon na paamuin ang ibang mga hayop at maging isang animal master, ito ang pinakamabilis na paraan upang makapasok sa Imperial Court, sabi ni Huang Xiaoyong. Napakakapangyarihan ba ng Animal Master? Ang Aaron ay nagdududa sa isang paraan. Ang Panginoon ng hayop ay napakabihirang sa buong mundo ng Xuanyuan. Kung makokontrol mo ang iba't ibang mga hayop, makukuha mo ang atensyon ng korte ng imperial. Hindi kung gaano kalakas ang Panginoon ng hayop, ngunit dahil kakaunti, ito ay mahalaga. Paliwanag ni Huang. Tumanggo si Han Sanchen at hindi sinasadyang hinawakan ang kanyang braso.
Ang pulang mata na Jade Python ay hindi alam kung anong antas ito sa mga kakaibang hayop. Ayon sa kanyang sitwasyon, maaari siyang tawaging Animal Master ngayon. Ano ang pinakamakapangyarihang hayop? Ang Aaron ay isang kahangahangang tao. Guro, ang pagpupulong ng pangangaso na ito ay ginanap sa hanay ng bundok ng Longyan. Ang lahat ng mga kakaibang hayop doon ay medyo elementarya. Sinasabi na ang pinakamakapangyarihan ay 3 bituin. Kung gusto mong makita ang pinakamakapangyarihan, kailangan mong pumunta sa dilim, gubat. Sa junction ng 3 kaharian, sinasabing mayroong 9 na bituin sa M. Madilim na kagubatan, sabi ni Huang Xiaoyong. Makinig sa Huang Xiaoyong sabihin ito, Aaron marahil nauunawaan ang iba't ibang grado ng hayop, ay sa mga tuntunin ng bituin, hindi alam ang braso ng maliit na puting ahas, ay kung ano ang bituin. 9 Star Beasts, ano ang narinig mo? Ang Aaron ay isang kahangahangang tao. Sinasabi na may isang beses na kumuha ng isang red-eyed jade python, na isang 9 na bituin na hayop, at ito ang pinakamakapangyarihan sa 9 na bituin, sabi ni Huang Xiaoyong. Mukhang nabigla si Han Sanyi. Ang red-eyed jade python ay isang 9-star beast. Ang maliit na lalaki ba sa kanyang braso ay talagang napakalakas. Ibig mong sabihin ang red-eyed jade python ang pinakamalakas? Tanong ni Aaron. 10 star beasts daw, pero isa lang itong alamat. Wala talagang nakakita sa kanila. Master, kung gusto mong malaman, sa madilim na kagubatan lang ang pupuntahan mo. Gayunpaman, walang diplomatikong relasyon ang 3 bansa at hindi makapag-usap sa isa't isa. Kapag nakilala sila ng mga eksperto mula sa ibang bansa, tiyak na magiging isang malaking digmaan. Ngunit sa kakayahan ng master, hindi ka dapat matakot sa mga taong iyon. Nakangiting sabi ni Huang Xiaoyong. Tara, huwag mo akong mambola. Bumalik ka at hayaan mong kopyahin ng mga tao ang portrait. Gawin natin kaagad, sabi ni Aaron. Tumanggo si Huang Xiaoyong at umalis dala ang larawan. Pagkaalis ni Huang Xiaoyong, itinaas ni Aaron ang kanyang manggas, at ang maliit na puting ahas ay dumura ng isang pulang sulat na may pagmamalaki. You little thing, 9-star monster ka ba? Aaron alinlangan ng sabihin, siya ay talagang hindi maaaring makita ang maliit na tao ay may kung ano ang mabangis na lugar, sa buong araw maliban sa pagtulog, ay hindi mahanap kung ano ang espesyal na lugar. Ibinuka ng maliit na puting ahas ang bibig nito at ipinakita ang matutulis nitong pangil. Tila na ito ay nagpapakita ng kanyang prestihiyo sa Han 3,000. Han 3,000 isang daliri magic kapangyarihan, ang bala sa maliit na puting ulo ng ahas, sinabi, Zhang Yaoyao, takutin ako. Inalis ng maliit na puting ahas ang kanyang mga pangil at hindi ng ahas na iluwa ang pulang sulat. Ibinaba ni Han Sanchen ang kanyang manggas at sinabi sa kanyang sarili, ang madilim na kagubatan, tila kung magkakaroon ka ng pagkakataon sa hinaharap, dapat kang pumunta doon. Ngunit ang mundo ng Xuanyuan ay talagang kakaiba. Ang 3 bansa ay walang diplomatikong relasyon, at sila hindi man lang makapag-communicate sa isa't isa. So what happened to the previous wars? Nang may pagdududa, bumalik si Han 3,000 sa tirahan ni Chen at nasagasaan si Chen Tiexen na nagbabalak na lumabas. Nang makita ni Chen Tiexen ang Aaron, nagkaroon siya ng naiinip na ekspresyon sa kanyang mukha. Pinagalitan niya si Aaron, basura, stay in your room in the future, huwag kang maglakad-lakad, baka madumihan mo ang mata ko. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Kalmadong ngumiti si Han Sanchen. Ang lakas ni Chen Tiexen ay hindi masyadong maganda, ngunit ang kanyang init ng ulo ay napakalaki. 2 lampara lang ang sitwasyon, sobrang yabang at dominanti. 2 tao ang nagpunas ng tubo at pumasa, hindi sumagot ang Aaron, hinayaan nito si Chen Tiexen na hindi nasiyahan, ituturo niya ang Han 3,000, lumitaw si Chen Yanran, saan ka nagpunta? Ang pamilya ba ng Chen ay isang lugar kung saan maaari kang pumasok at lumabas ng gusto mo? Pinagalitan ni Chen Yanran si Aaron, ano sa palagay mo ang pag-alis ko? Sagot ni Aaron. Kailangan din ni Chen Yanran ang Aaron bilang isang kalasag. Kung lilipat si Aaron sa bahay ni Chen, hindi niya gugustuhing makarinig ng ganoong chismis, mula ngayon, hindi ka na makakapunta kahit saan. Manatili ka na lang sa kwarto mo. Sa simula ng laro, ikaw na ang magiging escort ko, sabi ni Chen Yanran, guard ba o patay na tao? Nakangiting tanong ni Aaron. Guard, patay na tao. Matapos marinig ang talumpati, binago ni Chen Yanran ang kanyang mukha at sinabing, anong pinagsasabi mo?
Hindi ko maintindihan. Han 3,000 bibig up ng isang kakaibang arko, ngiti ngunit hindi wika. Dahil sa ganoong ekspresyon ay mas nakonsensya si Chen Yanran, kaya kailangan niyang tumalikod at umalis. Ngayon pa lang ay parang nakita na siya ng mga mata ni Aaron, na naging dahilan para hindi mapalagay si Chen Yanran. Sa opinyon ni Chen Yanran, dapat niyang laruin ang Aaron sa kanyang palad. Ngunit ngayon, sa palagay niya, mukhang nakita ng Aaron ang lahat ng ito, ngunit hindi siya gumawa ng anumang pagtutol. Bakit? Nahulaan ba niya na mamamatay siya sa laro? Pero ngayong nahulaan ko na, bakit hindi ko subukang iwasan? Yanran, ano bang problema mo? Nakita ni Chen Tianxin na hindi tama ang mukha ni Chen Yanran, tanong niya. Umiling si Chen Yanran. Hindi siya sigurado kung tama ba ang nararamdaman niya o hindi. May hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kawalan ng katiyakan sa kanyang puso. Ngunit paanong ang Aaron, na napakasayang, ay magpaparamdam sa kanya na mapanganib? Wala naman kuya. Mabuti pa bilisan na natin ang paghahanda para sa hunting meeting, sabi ni Chen Yanran. Tumango si Chen Tianxin. Para sa kanya na gustong pumasok sa Imperial Court, hindi niya ito basta-basta, maging ito ay naghahanap ng mga Panginoon para sambahin ang kanilang mga amo o pangangaso ng mga hayop. Sa isang paraan, ang paghahangad ni Chen Tianxin ng katayuan ay napaka-purpose. Ngunit sa kabilang banda, masyadong paranoid si Chen Tianxin, dahil ang kanyang kakayahan sa korte ng imperial, ito ay isang basura, ngunit ibinalik niya ang gayong pantasya, hindi ito kaalaman sa sarili. Ang mansyon ng Panginoon. Nang makita ni Huang Hoi na ang kanyang anak ay humiling sa isang pintor na kopyahin ang larawan ng isang babae, siya ay labis na nagalit. Umaasa siyang si Huang Xiaoyong ay maaaring maging isang talento, ngunit inilalagay ni Huang Xiaoyong ang lahat ng kanyang lakas sa mga kababaihan. Dati ay si Chen Yanran, ngunit ngayon ay naging babae na sa painting. Paanong hindi siya magagalit? Huang Xiaoyong, napakawalang kwenta mo. Paano kita magiging anak? Wala ka bang ibang hinahabol maliban sa mga babae? Galit na sabi ni Huang Hoi kay Huang Xiaoyong. Alam ni Huang Xiaoyong na hindi siya naiintindihan ng kanyang ama, ngunit hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag sa kanyang ama. Pagkatapos ng lahat, hiniling sa kanya ni Aaron na ilihim ang tungkol sa relasyon nila ni Aaron, ngunit hindi siya naglakas loob na ibunyag ito ng kusa. Pare, mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Hindi ako ganito. Infatuated ako kay Chen Yanran. Paano ako mai-inlove sa ibang babae? Sabi ni Huang Xiaoyong. Ngumisi si Huang Haoyi at sinabing, ano ang silbi ng pagiging mahilig sa babae? Gusto mo bang ibuhos ang lahat ng iniisip mo sa mga babae sa iyong buhay? Ang galit na si Huang Haoyi ay nag-utos sa mga kumokopyang pintor na lumabas sa tirahan ng punong lungsod, o wala sa kanila ang mabubuhay. Sa ilalim ng ganitong uri ng pagbabanta, lahat ng mga kumokopyang pintor ay itinapon ang kanilang mga panulat. Ayaw nilang mawalan ng buhay. Si Huang Xiaoyong, na nakakakita sa sitwasyong ito, ay nababalisa. Ang babaeng nakalarawan ay kapatid ni Aaron, at inutusan siyang hanapin ang babae. Kung itinaboy ng kanyang ama ang mga taong ito, sino ang kokopya ng larawan? Pare, ito ay isang napakahalagang bagay para sa akin. Maaari mo bang iwanan ito ng mag-isa? Nag-aalalang sabi ni Huang Xiaoyong. Si Huang Haoyi ay tumingin kay Huang Xiaoyong na parang hamog na nagyelo. Ngayon ang kritikal na sandali para maalis niya ang katawan ng papay. Si Huang Xiaoyong ay hindi lamang nakakatulong, ngunit nag-aaksaya din ng kanyang oras sa mga walang kabuluhang bagay. Paano niya papayagan si Huang Xiaoyong na hindi gawin ang kanyang tungkulin? Huang Xiaoyong, binabalaan kita na simula ngayon, kung gagawin mo ang mga walang kabuluhang bagay sa gobyerno, itataboy kita sa bahay. Matigas na sabi ni Huang Haoyi. Nang makitang walang paraan si Huang Haoyi para makipag-ayos, mas nababalisa si Huang Xiaoyong. Kung hindi pumayag ang kanyang ama na hanapin ang babae sa painting, paano niya ipapaliwanag sa Aaron? Pare, sumama ka sa akin. May ipapakita ako sa iyo. Pagkatapos mong basahin, mauunawaan mo kung bakit ko ginawa iyon, sabi ni Huang Xiaoyong. Don't try to persuade me. Kahit anong sabihin mo, hindi ko tatanggapin. Matigas na sabi ni Huang Haoyi. Matigas na sinabi ni Huang Xiaoyong, pagkatapos mong makita ito, sasang-ayon ka sa akin. Kung hindi ka maniniwala, sumama ka sa akin. Dahil doon, pumunta si Huang Xiaoyong sa likod bahay. Hindi niya maihayag ang pagkakakilanlan ni Aaron,
Ngunit para makuha ni Huang Houyi na bawiin ang kanyang kontrol, maaari lamang niyang ipaalam kay Huang Houyi ang kanyang kasalukuyang lakas at ang kahalagahan ng paggawa nito. Hindi nilayo ni Huang Houyi na bigyan ng pagkakataon si Huang Xiaoyong, ngunit nakita niya ang walang katulad na pagtitiwala sa mukha ni Huang Xiaoyong, na naging dahilan ng kanyang pag-usisa. Ano ang magagawa ni Huang Xiaoyong para magbago ang isip niya? Pagkatapos pumunta sa likod bahay, sinabi ni Huang Houyi, kung mayroon mang ipagmamalaki, ilabas mo kaagad. Kung hindi mo ako makumbinsi, bawat galaw mo sa mansyon ng Panginoon sa hinaharap ay dapat na aprubahan ko. Huang Xiaoyong napakatiwala kinuha out ng isang broadsword, sinabi, Ama, ito ay hindi upang ipakita off, para sa iyo, ay ganap na natatakot. Shock. Hinamak ni Huang Houyi na ngumiti, ngunit ang kanyang ngiti ay tumitibay sa maikling panahon. Sa broadsword ni Huang Xiaoyong, mayroong 4 na grupo ng apoy na kumakatawan sa 4 na ilaw, na ganap na nagpapanatili kay Huang Houyi. Bilang ama ni Huang Xiaoyong, alam na alam ni Huang Houyi ang kakayahan ng kanyang anak. Ilang taon na siyang nasa ilalim ng tarangkahan ni Dengjing, at imposibleng makalusot siya. Maliban na lang kung inutusan siya ng eksperto, baka may pagkakataon pa. Ngunit sa sandaling nasa harap niya, si Huang Xiaoyong, ay 4 na ilaw na. Para kay Huang Houyi, ito ay isang hindi maisip na bagay, 4 na ilaw. Huang Houyi mata bilog na titig, bahagyang mapurolang ekspresyon ay nagsabi, kung paano posible, paano ka magiging 4 na ilaw? Mukhang tuwang-tuwa si Huang Xiaoyong. Ang pagganap ni Huang Houyi ay inaasahan niya. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang hindi kapani-paniwalang bagay para sa sinuman, Ama, sa isang gabi, pumunta ako mula sa pangalawang lampara hanggang sa ika-4 na lampara. Naniniwala ka ba doon? Nakangiting sabi ni Huang Xiaoyong. Huang Houyi throat obvious peristalsis ilang beses, overnight. Kung ito ay sinabi mula sa ibang tao, Huang Houyi ay kukunin lamang ito bilang isang biro, dahil ito ay isang imposibleng bagay sa sentido komon. Ngunit ngayon, ang katotohanan ay inilagay sa kanyang harapan. Hindi kayang tiisin ng sitwasyon ng 4 na lampara ni Huang Xiaoyong ang kanyang kawalang paniwala. Tuwang-tuwang lumapit si Huang Houyi kay Huang Xiaoyong at nagtanong, paano mo ito nagawa? Paano ka makakaakyat sa 2 lugar sa magdamag? May adventures ka ba? Hindi naman masyado sabihin na adventure yon. Para sa akin, adventure yon, sabi ni Huang Xiaoyong, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Huwag kang maglaro sa harap ko. Tuwang-tuwa si Huang Houyi na hindi na siya makapaghintay na malaman kung ano ang nangyari. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!